To. Yan, para meron na akong ilagay dun sa ating Google Classroom. Okay, so ito yung klase natin. Share ko lang yung screen ko sa inyo, no? Okay, so ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa, wait lang, sa tinatawag na minutes of meeting. Wait. Sorry, mali ako ng slides na nabuksan. Okay, so ang pag-aaralan natin ay tungkol sa minutes of meeting. So ano nga ba yung minutes of meeting? Meron bang nakakaalam sa inyo kung ano ibig sabihin ng minutes of meeting? Magandang umaga. Okay. Pag sinabi nating minutes of meeting, ito yung daloy o tagal ng ating pagpupulong. Kadalasan, pag sinabi nating pagpupulong o minutes of meeting, ito ay isang katitikan na pulong at komprehensibo. Ito din ay formal at legal na institusyon. Ito ay formal na ginagawa sa isang institusyon o organisasyon. Kadalasan ito ay nagsisilbing opisyal na dokumento, pwedeng talaan, diskusyon, at desisyon sa pulong. Ang dokumentong ito ay may tuturing na matibay na sanggunian na maaaring magamit at tinatawag nating evidence. Kadalasan, pag kinakailangan natin ng usaping legal para maging batayan kung nakamit niya natin ang ating layunin, kailangan natin ng tinatawag na minutes of meeting. Ang minutes of meeting daw ay napakahalagang dokumento para sa isang organisasyon, pwedeng sa eskwelahan o pwedeng sa mga businesses. Bakit? Kasi sa minutes of meeting, nakatala dito yung pangalan ng mga dumalo, nakalagda yung nagpulong, at yung mga agenda nila nung araw na yon. Kahalagahan. Bakit nga ba mahalaga ang minutes of meeting? Sa meeting, na ipapabatid natin kung ano yung ating mga kaganapan. Sa meeting din, ito din daw ay nagsisilbing dokumento sa paglipas ng panahon na maaaring hanguin o sanggunyain sa mga susunod na pulong. Bakit makailangan nating hanguin o sanggunyahin ang mga pagpupulong natin? Para malaman natin kung na-achieve na natin yung ating agenda o hindi. 'Di ba? So, bakit ba tayo ngayon nagpapajimit? Bakit ba ako nagpapajimit ngayon? Nagpapajimit ako ngayon para malaman ko kung nagawa nyo na ba yung mga gagawin nyo. Diba? Yung mga tungkol sa bio note at kung ano-ano pang naituro ko sa video lesson. Ano-ano ba yung bahagi ng minutes of meeting? O yung pulong katitikan. Yung una ay yung tinatawag nating heading. Tulad nito. Kung tayo daw ay gagawa ng minutes of meeting, kailangan may heading siya. Halimbawa, yung logo niya at yung pangalan. Bawa to, Honoracio de la Costa High School. Okay, wait lang . Next. Yung pangalawa ay pagganapan ng pulong. Ito tawag nating meeting or location. Kadalasan nakasaad dito kung kailan naganap ang pagpupulong. Okay? So, ito yan.
Yan. So, pag gumawa tayo ng minutes of meeting, kailangan meron tayong venue o yung lokasyon. Meron din tayong petsa kung kailan naganap yung meeting. Yung pangalawa, yung tinatawag nating talaan ng mga dumalo. Ano nga ba yung ibig sabihin ng talaan ng mga dumalo? Sabi dito, ito yung attendance of the members. Makikita sa bahaging ito ang pangalan ng mga dumalo. Okay? Dumalo saan? Sa pagtitipon. Halimbawa, si Isa Baranda, si Lowen Sondeño, si Kian Sembrano, sila yung mga dumalo. Nakikita din sa talaan ng mga dumalo yung mga taong hindi dumalo. Halimbawa, si Marie Romero, si Joyce Lendino, si Lele Ladra, at saka si Mark Millanes. At makikita din dito yung tagapamuno. Ang tagapamuno natin ay si Ginang Jean Christine G. Villanueva. Yung pangatlong bahagi ng minutes of meeting ay yung oras ng pulong. So, kung mapapansin nyo, exact and precise, no? Sakto yung nakalagay dito. Tignan nyo. Makikita nyo dito yung oras ng pulong. Nakalagay dyan yung schedule ng pulong. 9 o'clock. Actual na pagsisimula, 9:30. Tagapagtala, Mary Villanueva. So, makikita nyo dito kung ano yung mga gagawin nila. Pambungad na panalangin, opening prayer, patawag ng pangalan. So, lahat yan nakalagay yan dyan. Kasi ito yung kanilang program. Diba? Yung pang-apat ay yung tinatawag nating panukalang adyenda. Okay? Pag sinabi nating panukalang adyenda, ito yung kanilang subject matter na pag-uusapan sa meeting. Yung pang-lima, ba naman yan? Okay, yung panglima ay yung pagbasa sa nilalaman ng mga kasunduan sa nakaraang pulong. So, babalikan ninyo o magbabalik tanaw kayo dun sa mga naging meeting nyo, naging pulong nyo. Tapos, kailangan mabasa yun para malaman natin kung na-achieve ba ng grupo yung kanilang objective o yung kanilang layunin. Yung pang-anim na parte ng meeting ay yung talakayan ng bagong adyenda. Halimbawa, pinamumunuan ni Ginang bla 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 ang meeting no October ganito. So, yan yung nakalagay sa talakayan. Kasama na rin dyan yung kung paano na pag-usapan yung adyenda ninyo at kung paano gagawin yung mga nakatakda ninyong aktibidad. Yung pang-pito ay yung tinatawag nating karagdagang paksa. Pag sinabi nating karagdagang paksa, ito ay tumutukoy sa pagtitipon na mungkahi sa adyenda. So, kapag tayo ay nagmi-meeting o nagtatalakay, kadalasan meron tayong karagdagang paksa. Meron tayong mga opinion na pwede nating ilahad sa ating meeting o sa ating pulong. At ang pang-pito ay yung tinatawag nating pang-walo ay yung tinatawag nating patalastas. Okay, bumalik tayo dito. Pag sinabi nating patalastas, ito yung announcement sa English. Sa bahaging ito, sasabihin ng ilang pabatid o samahan sa organisasyon na maaari ka nang magmungkahi na kung ano man na pwede mong maimungkahi para sa susunod na pulong. Okay? So, halimbawa nito, no, patalastas. Itong kay Miss Villanueva, sorry. Okay, kailangan daw mapanatili ang sa bayang senior citizen, kailangan daw ng social distancing, kailangan daw na walang gathering, at pananatili daw na maayos na kalusugan.
Pangsyam daw, yung tinatawag nating pagwawakas. So, ano nga bang ibig sabihin ng pagwawakas sa bahagi ng pulong? Ang pagwawakas ay tinatawag nating adjournment sa English. Ito ay inilalagay sa bahaging ito ang oras ng pagtatapos ng pulong. Kung meron tayong opening ng pulong, syempre meron din tayong closing. Ito na nga yung adjournment. Saan nga ba makikita yung adjournment? Ang adjournment ay makikita dito sa ibabang bahagi ng papel at nakalagay dito na nagtapos ang pulong sa ganap na 11:16 ng umaga. Ito ay halimbawa lamang At yung pang-sampu ay ang pagpapatibay ng katitikan. Para masabi natin na ang ating katitikan ay balido, kailangan daw ito ay nilagdaan ng tagapagpulong. Halimbawa, nakikita niyo ba sa screen? Ito, inihanda ni Mary Villanueva. Siya ay isang mag-aaral ng UMS 12B. At inaprubahan naman ni Ginang Gian Christine Villanueva. Siya naman yung tagapagpayo ng UMS 12B o siya ay advisor ng UMS 12B. So, ganito daw ang itsura ng minutes of meeting. Laging tatandaan, meron tong meron nitong logo. Pangalawa, meron nitong ganapan ng pulong. Meron tong petsa at okasyon. Yung pangalawa, meron tayong talaan ng mga dumalo, talaan ng mga hindi dumalo, at talaan din ng tagapagpulong. Sabi nga, talaan ng dumalo, diba? So, lahat yan ilalagay nyo. Yung pangatlo, yung oras ng pulong. Ilalagay nyo yung schedule ng pulong, yung actual kung na simula ng pulong, at kung sino yung tagapagpasalita. Kasama na rin dito yung pambungad na panalangin at patawag sa pangalan ng mga dumalo. Kasama rin dito yung pananalita at yung mga kamustahan. At yung ating pang-apat ay yung ating agenda. Okay. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, it always answers the question kung ano yung pag-uusapan natin sa isang buong pulong na yan o meeting. Panglima, ito yung pagbabasa ng nilalaman ng kasunduan no nakaraang pulong. Paano ba to? Kung kayo ay nagpulong na dati, babasahin mo yung naging agenda ninyo at naging panukala ninyo para malaman ng buong miyembro ng organisasyon kung napagtagumpayan ba nila yung layunin nila o hindi. Pang-anim ay yung tinatawag nating talakayan ng bagong adyenda. So, dito ilalabas na natin kung ano talaga yung ating talakayan, kung ano talaga yung agenda natin. Pang-pito ay yung karagdagang paksa. sa pagmi-meeting, no? Kadalasan hindi natin maiiwasan yung tinatawag nating karagdagang paksa. Sabi nga, ang karagdagang paksa daw ay yung tinatawag nating other agenda. Ito yung pagtalakay natin sa minumungkahi nating agenda. At ang pangwalo ay ang patalastas. So, yung tinatawag nating announcement. So, dito sa parte na to, pwede tayong mag-announce o magpatalastas ng mga nais nating ipatalastas para sa susunod natin na aktibidad. Pangsyam ay tinatawag na pagwawakas. Sa pagwawakas, kailangan nakalahad dito yung oras at kaganapan kung kailan natapos ang adyenda at kung sino yung naghanda ng adyenda. Okay? Sino yung mga nagpulong? Mga dapat tandaan sa pagsusulat na katitikang pulong. Una, bago magsimula ang pulong. Kung ikaw ay naatasan na gumawa ng tinatawag nating adyenda, kailangan na nagawa mo na yung template mo bago pa magsimula ang pulong. Pangalawa, bago dumalo ang pulong, tiyaking ihanda ang balangkas
ang tinatawag nating template. Pangatlo, dapat ihanda natin yung mga kagamitan natin tulad ng ballpen, papel, gadget, audio recorder, cellphone, laptop, at yung mga tablet natin. Habang nagpupulong, kailangan maging sensitibo tayo at alerto tayo sa mga diskusyon na tatalakayin sa ating mga meeting. Pangalawa, kailangan din nating isulat ang mga mahalagang detalye, impormasyon na sinasabi ng tagapagpulong o tagapagsalita. Yung pangatlo, kailangan tinahin natin na ang mahalagang impormasyon ay naitala natin. Okay? Habang nagpupulong din o pagkatapos ng pagpupulong, pagkatapos maganap ng pagpupulong, huwag nating kalimutan na itala ang oras ng pagpupulong. Kung naitala nga natin yung oras ng pag-umpisa natin ng pulong, kailangan din maitala natin yung katapusan, kung anong oras tayo nagtapos. Pangalawa, kailangan gumawa agad ng ulat ng katitikan para detalyado ito sa pangkalahatan. Pangatlo, kailangan isimite ang salaysay ng katitikan sa namumuno. Kailangan din reviewin ito, iwasto kung kinakailangan, at kung may pagsang-ayon na nilalaman agad ito, ay kailangan itong malagdaan. At yung panghuli ay bumuo tayo ng resolusyon sa katitikan, tulad ng agenda na nagpapatibay sa pulong. Sa bahaging ito, hindi na kailangan itala ang proseso o daloy ng pagpupulong. So, ngayong umaga, ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng papel ng pagpupulong. Ito yung performance task nyo sa akin. Okay ba? Okay, so may tanong ba? May tanong ba, students? Ma'am, permission to speak po. Yes po. Ma'am, clarify ko lang po kasi yung representative po ng 2ABM is si President Patricia Travero po, no? Oo. Bali, tinanong po daw sa inyo kahapon po ata or kagabi na sinabi niya rin po kasi sa amin na yung week 1 po is hindi na daw po namin gagawin since meron na po kami 2 talumpati na Oo. magsiserve po yun as PETA po namin. Oo. Bali, gagawin pa po ba namin yung Yung, yan pong diniscuss nyo? Itong diniscuss ko, itong minutes of meeting, Opo. Kasi ang sabi po sa amin ni President, nakagawa na ba since kayo 2 lahat? naman na daw po yung PETA. Nakagawa na ba kayong lahat? Kung nakagawa na kayo, kung nabuo nyo na yung PETA ninyo, so, hindi nyo na to gagawin. Okay po. Pero kung Noted hindi po, pa kayo ma'am. nakakagawa, kung hindi kayo nakasubmit sa tamang oras, gagawin nyo to. Okay po, ma'am. Okay? Thank you po. Okay? O sige. Meron pa bang tanong o klarifikasyon? Kayo ba ay nanonood ng video lesson? 'Di ba? Lagi ako sa G-class, nagbi-video lesson ako doon. Panoorin nyo naman para tawag dito, para may matutunan kayo. Ngayon ay nagpa-meeting ako. We have last 4 weeks or 3 weeks to go. No? Ma'am, regarding sa module na sa Google Class na po. Okay, wala pong problema. So, nakikita ko naman. No? Any other question? Okay, may tanong pa ba? Pwede na magtanong para makapaglase naman ako maya-maya sa ICT. Ma'am, tanong ko lang po, Oo. kung kailan po deadline nung yung mga module po na nasa G-class? Ang deadline ay Diyos ko, hindi na kayo nasanay sa akin, tuwing linggo ng gabi. 12, di ba? 12 ng gabi. Di ba, simula first sem, gano'n na tayo.
So, hindi na sana kailangan tanungin kung kailan ang deadline. Tuwing linggo lang siya, 12 noon. Ganun lang talaga ang deadline ko. May tanong pa ba? May tanong pa ba? Ay nako, may kausap pa ba ako? May tanong, okay. So, wala na. Okay, kung wala na po tayong tanong, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga nakadalo at nakaten ng aking G-class ngayong umaga. Inaasahan ko po na sa 3 linggo na ating pagsasama-sama ay makaka-attend pa rin kayo ng ating G-class. Yung mga hindi pa po nakakagawa ng PETA ay gumawa na po kayo para mai-record ko na yung mga gawain ninyo. Pangalawa, no? Pangalawa, napakahabang oras na yung ibinigay ko sa inyo para matapos ninyo lahat ng mga pinagagawa ko sa inyong module at mga PETA. Baka naman pwedeng ipasa nyo na. Okay, so yun lamang at maraming salamat po. Mga estudyante, pwede na po kayo mag-left the group. Salamat po.